Sa isang liblib na baryo sa silangang kabundukan ng Luzon, may isang lalaking kilala hindi dahil sa yaman o husay, kundi dahil sa pagiging tamad. Ngunit sa isang pangyayaring hindi inaasahan, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay at sa kanyang sarili. Tuwing umaga, habang ang mga kapitbahay ay nag-aararo at nag-aalaga ng pananim, si Lando naman ay nakahiga sa duyan sa ilalim ng punong mangga, nakatitig sa langit at nilalaro ang isang dahon ng bayabas. Madalas siyang pagsabihan ng mga kapitbahay, Lando, kung hindi ka kikilos, wala kang aanihin. Ngunit tatawa lang siya at sasagot, Bukas na lang. Hindi naman tatakbo ang bukid. Isang araw, maagang sumikat ang araw at maririnig na ang mga huni ng mga ibon. Habang ang mga kalabaw ay naghahapunan ng damo sa bukid, si Pedro na may nakahilata pa rin, nag-aantok at nag-aalmusal ng malamig na kanin. Matangkad sana, may matipunong katawan, ngunit bihirang makita sa bukid. Habang pinagmamasdan ng mga masisipag na magsasaka, napabuntong hininga siya. Sayang, kung pwede lang sanang tumubo ang palay kahit walang araro. Hindi niya alam, may matandang lalaki na nakikinig sa kanya mula sa labas ng kubo. Lumapit ang matanda at mahinahong nagsalita. Kung ayaw mong magtrabaho, bakit hindi mo subukang alamin ang halaga ng pagod? Nagulat si Lando. Pinagtawanan pa niya ito. alamin ba ang halaga ng pagod? Pagod nga ayaw ko eh. Ngunit iniabot ng matanda ang isang sako ng binhi at sinabi, Itanim mo ito tuwing umaga. Kung ikaw ay magpapatuloy, makikita mo ang gantimpala. Pagkasabi nito, naglaho ang matanda. Naiwan si Pedro na nagkakamot ng ulo. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, gumising si Lando bago sumikat ang araw. Bitbit ang sako ng binhi, tinungo niya ang kanyang tuyong bukid. Habang tumatama ang unang sinag ng araw, itinanim niya ang mga butil may halong reklamo at antok. Naku, ganito pala kahirap mag-araro. Sana ang may mahi ka na lang talaga. Ngunit nang ibaba niya ang huling dakot ng binhi, sumilay ang kakaibang liwanag sa lupa. Ang mga butil ay unti-unting tumubo at sa loob ng ilang minuto, nagkaroon ng berdeng halaman. Sa bawat umaga na dumaraan, bumabalik siya sa bukid at nagtatanim ng mas masigla. Napansin niya, mas gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi na siya inaantok sa araw at natutunan niyang pahalagahan ang pawis na lumalabas sa kanyang noo. Sa loob ng ilang linggo, ang dating tuyong lupa ay naging pinakamaganda at pinakamalago sa buong baryo. Natuwa ang mga kapitbahay at lumapit sa kanya. Lando, anong sekreto mo? Bakit biglang umunlad ang bukid mo? Hindi binhi ang mahiwaga, kundi ang sipag na itinanim ko. Mula noon, araw-araw, tuwing sisikat ang araw, unang makikita sa bukid si Lando, bitbit ang araro at nakasuot ng lumang sombrero. Minsan, dumaraan ang matandang lalaki at ngingitian siya mula sa malayo. At kahit hindi na mahiwaga ang mga binhi, ang kanyang kamay ay nagdala ng tunay na biyaya mula sa pawis, tiwala at pagbabago. Makalipas ang ilang taon, si Lando ay kinilala sa baryo bilang ang magsasakang gumising ng umaga.
hindi na siya tinatawag na tamad, kundi halimbawa ng pagbabago. Ang tunay na himala ay hindi galing sa mahika o kayamanan, kundi sa pagbabagong nagmumula sa puso. Ang tamad na kumikilos ay mas pinagpapala kaysa sa masipag na puro salita